speech. Mula sa Bintawan National High School. Itong gamit, galing kay JKL to, and itong jersey is galing kay Technics. Okay? So, may mga Facebook naman kayo, follow nyo sila, yung simpleng pag-follow sa kanila, sobrang laking bagay na. Worth it po kahit nakakapagod at mahirap. Tuloy po din po kami sa pag-master po kasi step by step naman pong tinuturo ni Coach Kyle at Magandang araw! Siyempre magandang buhay. Isang pinagpalang umaga na naman para sa ating lahat. Today is the day that the Lord has made. Kaya naman ito, isang panibagong araw at isang panibagong inspirasyon na naman ang ating haharapin sa magandang umaga dito sa May Bintawan National High School. Huling araw nga po pala ng baseball clinic namin dito. At itong baseball clinic ay tinatawag namin na Dreamers Camp. O nga po pala, ipapakita ko sa inyo ngayon kung gaano kaganda yung imbento ni Sir Leo Bengalima sa video na ito. Kitang-kita nyo naman sa video, di ba? Iba't ibang itsura ng gloves, iba't ibang uri ng klase ng mga gamit, iba't ibang klase na ngayon nyo lang makikita. Siyempre, gagawan natin ng hiwalay na vlog yan. Pero balik nga po para tayo sa usapan. Kanina po, nakita nyo sa video yung mga gloves na iba-iba po yung kulay. O nga po pala, ang kwento niyan is mapapanood nyo dito sa ating page. May kita nyo doon yung tagpi-tagpi na iba't ibang itsura ng mga gloves na pinagsama-sama ni Sir Leo Bengalima para maging isang glove ulit na magagamit ng mga bata. Kaya naman napakarami naming natutunan sa pagbisita namin sa Nueva Vizcaya. Hindi lang para mangarap, hindi lang para maging inspirasyon sa mga batang ito, kung hindi tinuruan din kami kung paano pahalagahan yung maliliit na bagay na pwede palang bumago sa buhay ng mga batang ito. Katulad na lang niyang net na yan, yung tipong pag hinawakan mo is literal na kulambo lang siya na pinagtagpi-tagpi at binuo ng mga mananahi dito sa Nueva Vizcaya. Isipin nyo na mas matibay pa yan kesa sa mga net namin dito sa Maynila. Isipin nyo ilang taon na yan, ilang bagyo na yung nagdaan, pero kitang-kita nyo kung gaano pa rin katibay yung pagkakagawa. Iba pa rin kasi yung ginawa na may puso. Iba pa rin yung ginawa ng walang halong politika. Iba pa rin yung ginawa kapag sariling pera yung nilalabas sa bulsa. Yung tipong ang nagpatibay dyan is yung kabutihan ni Lord sa buong pamilya natin. Ito kasi yung tinatawag natin na pamilya. Yung tipo ang tawag mo na sa mga player mo is anak. Kasi yun na yung turing mo sa kanila. At yun yung isa sa natutunan namin dito sa Nueva Vizcaya na dapat ituring natin na pamilya yung mga bata. Tayo dapat yung maging pangalawang magulang para sa kanila. Kasi tandaan natin as a coach, tayo yung pinagkakatiwalaan ng mga magulang nila. Isipin nyo na lang yung 3 days na baseball camp namin dito and softball camp namin dito. Imagine kung gaano kalaki yung tiwala ng mga magulang nila sa mga coaches na bumisita ngayon. Yung tipong dito sila natulog, nakapag-class pa kami nung gabi, nakapagkwentuhan, nagkaroon ng fellowship. Ang sarap pala sa pakiramdam na maramdaman ulit yung ganitong pakiramdam. Alam niyo yung pakiramdam na nakalimutan na ng iba. Kasi syempre hindi naman natin masisi ang tao kasi kailangan talaga natin kumita ng pera. Pero sa mga ganitong gawain, dito ko lang talaga na-realize kung gaano kahalaga yung pakikitungo sa kapwa. Tandaan natin palagi na yung respeto ay hindi nabibili. Yung pagtingin sa'yo ng tao ay hindi mo na mababawi kahit kailanman. Tandaan natin na dito sa mundo ay may sarili-sarili tayong will. May sarili-sariling purpose na ginawa si Lord para sa atin. Kaya naman kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam yung purpose na binigay sa'yo ni Lord, kung ako sa'yo, pumunta ka ng church, kausapin mo yung sarili mo. Pumunta ka sa isang kwarto at basahin mo yung mabuting salita niya. At dun mo lang malalaman kung ano ba talaga yung purpose mo sa mundo.
Kasi kami, pakiramdam namin, ito yung purpose namin sa mundo. Kung hindi man ito, nararamdaman ko na ito yung nagpapasaya sa amin at nagpapasaya sa mga batang nakakasalamuhan namin. Kaya sa ngayon, hindi ko pa alam 100% kung ano pa yung gustong ipagawa sa amin ni Lord. Pero sa ngayon, hanggat nakikita ko yung ngiti ng mga batang ito, hanggat nakikita ko na masaya sila sa ginagawa nila, at hanggang nakikita namin na naniniwala at nagtitiwala sila sa amin, ay hindi tayo titigil na iparanas, ipakita at iparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa atin. Tandaan natin na yung fame, malalaos din yan. Yung kasikatan, mawawala din yan. Pero yung fellowship, yung pagtingin nila sa atin, habang buhay nilang babaunin. Para kahit saan tayo magpunta, lahat ng madaanan natin ay wala tayong kaaway. Lahat ng madaanan natin is pamilya yung turing sa atin. Ganyan naman yung gusto ng mga tao, di ba? Yung tipong mabubuhay ka sa napakalaking mundo. Yung tipong walang kaaway, yung tipong walang may galit sa'yo, yung tipong walang maiinggit, yung tipong masaya ka lang na ng buhay, yung tipong nagagawa mo yung talentong ibinigay sa'yo. Kaya naman kung sino man yung mga panood nito, alam ko medyo mahaba yung video, pero sana may matutunan tayo. Tandaan nyo na lahat ng talentong ipinahiram sa atin ni Lord ay hindi nyo na magagawa yan kapag wala na tayo sa mundo. So isipin nyo, paano nyo ibabalik sa ibang tao yung kabutihan na ipinagkaloob sa atin ni Lord. Kaya hanggang ngayon, habang malakas pa kayo, habang kaya nyo pang tumulong, habang may paraan pa para makabless kayo ng maraming tao, is gumawa na kayo ng paraan. Tandaan nyo na hindi na natin mababalik yung nakaraan. Kaya naman Sir Leo Bengalima, salamat sa mga inbensyon mong talagang nakakatulong sa mga bata. Salamat dahil isa ka sa mga naging inspirasyon namin kung bakit kailangan pa namin mas mangarap para sa mga kabataang katulad nitong tinuturuan mo. Kaya naman dahil dyan, simpleng regalo mula kay JKL Printing Services at kay TechBiz Athletics yung handa naming ihandog para sa inyo. Sana mapasaya namin kayo sa simpleng regalong ito na mula sa aming mga puso. Tandaan nyo palagi na sa bawat lugar na pinupuntahan namin ay may mga bagong kaalaman kaming natututunan. At dito sa lugar ng Nueva Vizcaya, babaunin namin hanggang sa pag-uwi yung totoong mga bayani, yung totoong mga kwento ng mga guro at mga coaches na katulad nyo. Isipin nyo, isang gwardiya na naging coach, isang teacher na nakaimbento ng maraming bagay. Kaya sino ba naman kami para hindi gumawa ng pangarap sa buhay?